Hi guys! So, welcome. Nandito na naman tayo sa studio. And then, meron akong isang invited guest na sobrang close sa akin. And isang successful mompreneur. Kasi ang topic natin for today's series is Successful Mompreneurs Uncensored. Kasi pinupromote natin yung women empowerment. Okay? So, papakilala ko sa inyo ang aking magandang guest all the way from Bicol. Si Dandan. Yun. Dan, go. Hi, my name is Daniela Oraa. I came from Bicol. Wow, mapa dyan. Sorry. From Bicol, ayun. So, Legazpi. Oh, Oo, Legazpi. sa Legazpi. Then, pumunta ng Manila para maglamyarda. Iba talaga pag doon yan na, lamyarda na lang. So, Dan, kumusta? I'm always good. Alam mo naman yan. Lagi. Happy. How's business? And then, kumusta yung kids, baby mo? Yung business actually, napakaganda hanggang ngayon. Running siya. Tapos yung anak ko, Laki na. 3 years old Oo nga, nakikita ko sa pictures. So, yung business mo super okay kasi 'di ba kahit nandito ako sa Manila, nag-order ako. 'Di ba pag birthday ni Mommy, lagi akong tumatawag. Nag-chat ako sa mo. Chat kita, Dandan, pa-order naman sa ganito. Yes. Tapos sabi mo, just comment, mag-message ako dun sa Facebook page. So, nakikita ko sobrang sarap ng food nyo. Sabi nila, Mommy, kasi kahit wala ako, 'di ba yun yung handa nila pag birthday, pag may something sa bahay, pag may occasion. Nalala mo yun? Oo. Sinachat kita, kinukulit kita. Buddy, ano yung order ko? Nagmamadali ka pa Oo. noon. Sinasabi mo na, asa na yung order ko? Pa-deliver mo na kay mami mo. Oo. Saglit lang, besh. Daming order. Oo Sa isa nga. lang. O, ganun. So, wait lang. Before yun nga pala, paano yun? Kasi, syempre, naghahanap ako dun sa Bicol ng mga ganung restaurant. Hindi ko namalayan na meron ka ng ganun. Paano na siya nagsimula? Kwento mo nga. Well, si Hungry Dandan kasi nagsimula siya nung pandemic. So, kailan ba yung pandemic? Nung 2020. Ngayon, may dati kaming restaurant. Ang pangalan is Stag Box. So, hindi ko na yun sasabihin. Ngayon, nagsara. Pagsara nun, nag-isip kami ng kung ano pa ba yung pwede nating pagkakitaan. Wait, so, you need to say, talaga nasa food business ka na. Yes. Pero hindi, kilala kita. Hindi mo pa kasama yung husband mo. Businesswoman ka na di ba? Exactly. Nasa parang college days, nag-ano ka na, nagdinegosyo ka na. So, way back before, alam ko negosyante ka na. Tapos, parang nagbe-business na, ewan ko anong binibenta mo. Then, ngayon, napunta ka sa food business. Talagang yan yung ano mo? Kasi di ba graduate ako ng Hotel and Restaurant Management. So, pinush ko na yung pag-food talaga. So, doon ako tumutok hanggang ngayon. May mga side businesses tayo, pero sa food pa rin tayo tumututok. Okay, so yung kasama mo dyan, even yung dun sa before mong restaurant, is yung husband mo right now? Yes. Pero yung dating business ko na nagsara, ako lang yon. Okay. Galing Tapos, nung sa pandemic na, nag-merge na kami. Ayun. Kasi magbi-business siya ng iba, magbi-business din ako ng iba, why not tayong Food dalawa industry na? din siya, no? Exactly, kasi chef galing. siya. Oh, yeah, chef. Okay. So you mean to say, okay, nagigets ko na. So, siya yung chef, then ikaw sa marketing. Exactly. Okay, good. So, yun nga yung nangyari. Nagsara yung mga una naming negosyo. Then, nag-isip kami ng panibago. Paano kaya tayo kikita habang may pandemya? No, tama. Kasi 'di ba, hindi ka pwedeng lumabas. Oo. Ngayon, since meron kaming mga gamit, meron kaming kusina, inoferan ko siya. Sabi ko, chef, that time, pa kami, lovers pa lang. Yeah! Magjowa. Kasi, magaling naman talaga siya. Sabi ko, why not, mag-merge na lang tayo. Tapos, lahat ng gamit natin, dadalhin natin dito sa bahay, mag-online tayo. Kasi nauso nun yung mga luto-luto talaga. Yung mga dalgo-dalgo na. Totoo. Hindi, tsaka at the same time, kasi pag pandemic, di ba, hindi makalabas yung mga tao. Online, makikita sa doon nga sa condominium namin before, kapag ganyan, nandun ka sa isang building lang, lahat mga kapitbahay mo nagluluto, hindi ka nalalabas, kailangan, nandun na, as in. Oo. So, ganun yung ginawa mong style. Ganun yung ginawa naming style. So, nag-start kami noon kasi wala na kaming pera talaga na malaki. Ang meron na lang kami 3,000.
So, you mean to say si Hungry Dandan nag-start sa, ang tawag dito, sa kapital mong 3,000? Yes, 3,000 lang talaga nag-start si Hungry Dandan. Kasi walang-wala na eh. Ubus na eh. Kasi pandemya, wala kayong trabaho. Di pa nag-ooperate yung business. Kaya lang, wait lang, may question ako. 3,000 to start a food business? Yes. Ano yung nagawa? Kasi kung 3,000, well, if ako ang tatanungin mo, yung 3,000, feeling ko mas magiging successful pag iba business. Paano mo nagawa yun? Nasa isang restaurant, nagsimula yung 3,000 pesos. Well, nag-start kami sa maliit. So, paano namin pinagkasya yung 3,000? Nag-start kami sa maliit, nag-start kami sa isang product lang, which is chicken. Kasi chicken talaga yung common na alam ng tao at madaling ibenta. Tama. So, ngayon, ang ginawa namin doon, naglagay lang kami ng iba't ibang flavors. Sa 3,000 na yun, nakabili ka na ng chicken, nakabili ka na ng mga ingredients. Tapos, ang puhunan mo na lang talaga doon, yung sarili mo, kung paano mo siya ima-market sa tao. Oh, tama. Right. Online. Ang galing. Oo, online. Online lahat. Online. Hindi pa uso nun yung mga online. Nitong pandemic lang, no? Tsaka naalala ko yung Hungry Dandan, ang main, talaga is chicken wings. With different flavors, tama? Yes, Oo. tama. Chicken Bila-bilao wings. yun, di ba? Yung binibili ko sa'yo. Ayun. Tama. Before that, chicken lang talaga alone. Kasi yun lang yung kaya ng budget. Tapos, nung napapansin namin na, uy, ang dami palang gusto ng chicken. Ang daming mga friends na nagsusupport. Nakita namin at napansin namin na everyday, kumikita na kami ng 5,000, 8,000, hanggang nagka-10,000 na siya. Pandemic yun ang ginagawa lang namin, post. Tapos, mini-message namin yung mga kakilala namin. Ganun lang, simple lang. Tapos, hanggang sa months later, nag-decide kami na, what if gawin na natin tong seryoso? Hindi lang tayo basta-basta mag-deliver, kuha na tayo ng tao. Kasi by that time na pandemic, wala kaming katulong, dalawa lang kami. Oo. So, nahirapan na kami nun kasi dumadami Nagsiscale na yung business eh. Kaya kami kumuha ng in-house na tao noon. Nagdagdag kami muna ng isa. So, doon namin pinapatulog and all. Hanggang sa, palaki ng palaki. Tapos, kuha na naman kami ng isa pang tao. So, yung growth ng business mo, doon din nag-start yung relationship niyo. Yes. And nag-build yung family. Yes. Okay, so sige, kwento mo naman. Siyempre, yun yung mga nakakakilig na part. Kwento mo naman in details. Kasi you started as lovers, then as the business grows, the relationship grows also. Okay, nag-start kami as lovers. So, ngayon, paano nag-grow yung, nabuo rin yung family ninyo while doing the business? Kasi parang, syempre, siya ni si chef, boyfriend mo siya, tapos, little by little, syempre, di ba, nag-grow din nga. Sabi ko, grow lang yung relationship. So, how did it start? Kung paano na-develop din yung feelings nyo? And then, nagkaroon kayo ng sarili nyong family. Kasi, pareho yung gusto namin. Gusto namin yung ginagawa namin. Doon yun lahat nag-start. Gusto ko mag-business, gusto niya din mag-business. Pareho kami nasa food industry. Doon nag-grow yung love namin. Okay, so, may question ako. Kasi, super boom si Hungry Dandan eh. Then, nabalitaan ko sa'yo. Sabi mo, Madi, buntis ako. Oh my God. Oo. So, nung sinabi mong buntis ka na, syempre, doon kay chef, since husband mo siya, ano yung naging challenge mo na to do your business na habang buntis ka, ginagawa mo si Hungry Dandan? Hindi ba siya naging problema? Or naging mahirap sa'yo? Madaming challenges nung nagbubuntis talaga ako. Kasi unang-una, buntis ka, emotions mo, yan? Emotions. Sobrang may highs, may lows, mix yan lagi. Ngayon, mag-aasikaso ka ng business, tapos may morning sickness ka. Oh. Tapos, biglang from happy ka, bigla kang masasad. May mga ganong challenges na nangyari. Paano ko yun na-overcome? Dahil sa partner ko, kay chef. Supportive. Yes. Pinagpahinga niya ako noon. Ang trabaho ko na lang sa loob ng araw noon half day, which is afternoon hanggang
5 p.m. Kasi hindi niya na talaga ako pinag-aasikaso lahat-lahat. Pero aside sa kanya, we have really a good support system, which is yung family namin. Family and friends talaga. Doon talaga kami okay sa support system. Ngayon, um, may away din kami. Of course, lahat naman na relationship, lahat na family, lahat na marriages may away. Hindi Natural kami, yun. yes, hindi kami perfect na couple na puro sweet lang. Wala namang ganun, Oh, Mars. wala. Wala ganun, Mars. Actually, yun yung nagbibigay ng thrill eh. Yung mga away sa isang marriage, isang family, yung away mag-asawa. It makes the bond stronger. But kasi, ito yung rason kung bakit kami nagkakaroon ng mga away-away nun. Una, napaghahalo na namin yung personal and yung business namin. Yeah. Going to my next question. Yung financial issues rose up, di ba? Yes. Kasi, partners kayo sa business eh. Medyo mahirap yan, lalo na for me. If kami na asawa ko mag-partner sa isang negosyo, magka-clash talaga kami. Kaya we separate our businesses eh. Kasi parang feeling ko kapag mag-asawa kayo, tapos you're the same boss, in the same relationship, and then pag-uusapan nyo yung pera, dun yung ideas nyo magka-clash. So, paano mo na ayos yun, or paano kayo nag-survive na until now, kayo pa rin yung mag-partners din sa business na yan, na alam mo yun, all the struggles, all the away ninyo, nalagpasan ninyo. Ito Beb, uulitin ko lang to. Walang perfect na relationship. Lahat may away yan, including finances. Yes. Dumating kami sa ganyan. Oo, kasi alam mo ba, sabi doon sa sa survey, number 1 reason kung bakit ang marriage naghihiwalay or nagbe-break is because number 1, money matters. Totoo yan. Well, meron kaming rock bottom. Sumagad kami kung sa sumagad. Pero hindi yun ang naging hindrance para maghiwalay kaming dalawa. Sa finances naman, meron kaming tawag dito, mataas, may mababa. So ngayon, ang ginagawa na lang namin, nagde-decide talaga kami. Kapag hindi mabenta, huwag masyadong gumastos. Kapag hindi kailangan, huwag masyadong gumastos. So it goes down to discipline pa rin? Yes, discipline talaga ang kailangan. Kasi ang negosyo, hindi siya everyday Pasko. Hindi everyday may benta. Kapag gano'n na may problema kayo sa financial problem, kailangan nyo dapat talagang pag-usapan yan. Ngayon, ang kailangan nyong pag-usapan, kung kailangan ba talagang maglabas ng madaming pera. Oo, of course. Kasi kung ano lang yung means mo, yun lang yung kailangan mong ilabas di ba? You only live on your means. Totoo. Kaya, dyan, lagi kaming nagmi-meet halfway pagdating sa finances. Ang galing. So talagang, sa nakikita ko, in your relationship, the only way na nag-survive kayo sa challenges is through communication. Yes, communication. Good communication and understanding the situation as well. Discipline sa pera, yun din. Kapag hindi talaga madami yung in-income, huwag masyadong gumastos. Ganon lang ang gagawin. Okay, so, okay na yun sa inyo. So, going back, still talagang, still thriving pa rin until now si Hungry Dandan. Going back na, okay na yung partnership nyo, nabuntis na. Punta na tayo sa may baby na. Okay. Ayan. So, baby girl, baby boy. Baby girl. Baby girl. Nakita ko nga, medyo kamukha mo nga siya eh. What's your name? Alexa yung, pangalan, pero mas kamukha niya yung papa. Alexa? Sabi nila, di ba, kapag kamukha nung tata. Mas in love. Yung nanay. Lately mo lang kasi siya pinupost eh. Diba? Yes. Nito mo lang sa mga stories mo nakikita ko. So, ngayon naman, pag-usapan naman natin yung pagiging mommy mo. Okay. Ayun, as your mom, being a mompreneur. And then, since nalagpasan nyo na yung stage nyo dun sa lovers ninyo, issues, dito na tayo sa pagiging mommy mo. Paano mo nababalanse yung pagiging negosyante mo sa pagiging nanay mo? Kasi, to be honest ako, dun ako nagsastruggle eh. Kumbaga parang, I make sure kasi I have 2 kids eh. And then, at the same time, kailangan ko balance yung pagiging, tawag dito, owner ko ng company. And then, kailangan ko yung oras ko doon sa asawa ko pag nasa farm ako. Another business yon. And then, pag uuwi ako dito sa Manila, mga anak ko naman yung aasikasuhin. Yun yung mga kailangan kong
balansehin. So, sa'yo, sa part mo, paano mo yun nagagawa? Well, kapag meron ka talagang kid, ang hirap gumalaw. Alam na alam mo yan. Ilang taon si Alexa? 3 years old. Oh, nako. Nasa terrible 3 stage ka pa. Yes. Sobrang hirap gumalaw kung sa sobra lang naman. Pero, paano ko yun na-overcome? Time management. Yun ang masasagot ko. Meron kang time para sa business, meron kang time para sa sarili mo, meron kang time para sa anak mo and sa family mo. Plus, andyan parate yung support system mo. Yan, hindi talaga mawawala, support system mo. And dapat, Which is? family. Like, mother, lola, ganon. And yung husband. Kasi kailangan yung mag-usap eh. 'Di ba? Okay, this time, ikaw naman, ngayon, ako, pasalit-salit lang. Though nagkakaroon kami ng konting pagsasama na lang kasi may business kami. Oo. Yun, papasok pa rin yung time management. Meron para sa kids, meron para sa sarili, meron para sa negosyo. And then, para sa inyo yung asawa mo. Yun ang Yes. pinaka-importante. Di ba dapat nga kahit paano in a week, meron kayong date time ng husband mo. To, Yes. alam mo yun, kahit siguro kain kayong dalawa. So, ngayon, Dan, since nakwento mo naman yung success mo, and then, you're doing good talaga sa mga na-explain mo kanina at nasabi mo, gusto ko naman malaman yung struggles mo. Struggles mo as a woman. Kasi nga, okay na to si, Hungry Dandan eh. I want to know, ano yung naging struggle mo bilang isang babae, no, habang binubuo mo yung negosyo mo. Okay. Di ba naging lovers ka, tapos naging mommy ka, then wife ka. Ano yung pinaka-main na nahirapan ka, na habang binibuild mo yung negosyo mo na, successful siya, na ikaw naman as a babae, pinagdadaanan mo? Siguro masasabi ko dyan, yung pinagdaanan ko bilang babae, Yes. Kasi we seldom talk about that eh. yung postpartum ko. Ang hirap, bilang babae, meron kang postpartum, nag-aalaga ka ng anak mo, nag-aalaga ka ng husband mo, nag-aalaga ka pa ng negosyo mo, binibuild mo yun. Yun, ang pinakaunang struggle ko, yung postpartum ko kasi utak yan eh. It's actually the mental health. Oo, hindi biro yan. So, paano kayo na-overcome bilang babae? I'm so proud of you kasi na-open up mo yan. Actually, ang daming mommies na alam ko nagsastruggle for that, pero hindi nila ma-open up in public. And I'm so proud of you na talagang nasasabi mo siya. So, talagang feeling ko kahit papano, ang galing ng pinagdaanan, ang strong ng foundation mo for you na nalabanan mo. And I don't know if you're still struggling until now. Kasi that's a different approach eh. People tend to, alam yun, hindi pinag-uusapan yung mental problems or nagiging issue, lalo na yan postpartum sa isang babae. Which is normal din eh. Sa atin, pag nanganak ka, tapos yung postpartum kasi different kinds eh. Insecurity mo na. Ang kalaban mo kasi sa postpartum, sarili mo eh. Sarili mong utak eh. So, paano yung postpartum na na-experience mo? Una kong ginawa, nung may postpartum ako. Ano yung mga na-feel mo nun? Lack of confidence sa sarili. Insecurity. Insecurity, yes. Pangalawa, kasi ang taba ko nun talaga eh, grabe. Alam mo, Dan, lahat naman ng mga nanganganak or nanay, kapag nabuntis, talagang dadating sa tataba. Yan, isa pa yan. Mataba, may postpartum, mababa ang self-confidence. Ngayon, paano ko yun ginawa? Nilabanan ko siya, Kailangan kong labanan kasi kapag nagpadala ako doon. So, talagang naging issue mo na sa postpartum is yung, tawag dito, sa body, mostly, insecurity. Oo. Insecurity talaga yung pinaka-main mo. Kasi nagtitrigger yan eh. Insecurity. Sa postpartum mo eh. Kasi, i-compare mo yung, ito ako, no? Nakikita mo yung mga pictures mo. Makikita mo yung pictures mo na, oh my God, nakita ko, ito ko, sana maibalik. Tapos ngayon, titingnan mo sa salamin yung sarili mo. Yung tiyan ko, laki na, ganito. Yes. Shit, tumatanda na talaga. Diba ganon? So, you talk to yourself talaga in the mirror and then, nakikita mo yung comparison. Ibang-iba. Ang sobrang pimples ko noon, dami-dami. Kaya sabi ko, oh my God. Nag-breakout ka? Oo, Na-depress ka noon? Na-depress ako noon hanggang sa naaway ko na yung partner ko. Bakit ako naging ganito? Dapat
walang ganito. Tapos also, pag ganyan, di ba, awayin mo yung partner mo kasi lahat pagseselosan mo. Lahat pinagselosan ko talaga. Bakit chinachat mo yan? Oo, Ganyan. totoo. Kasi insecure ka eh. Oo, pero does he know na you're just on your postpartum Nasa era? postpartum era lang talaga ako. Kinausap niya ako. He make me feel better that time. Na huwag ka mag-alala, makakabalik ka. Yan talaga. Meron din siyang help talaga sa akin. Oh, so ang Yes. laki ng tulong ng husband mo kasi ina-assure niya. Assurance give you alam mo yun, the confidence ulit. Yes. Na at the same time, malagpasan mo yung postpartum depression mo. So, yung struggle kong yun sa postpartum, nawala yun kasi mas nag-focus ako sa brighter side. Hindi ko na inisip yung body ko. Inisip ko na lang na kung paano lumago yung negosyo. Kailangan ko tanggalin to sa isip ko. Itong mga bad na mga things na hindi makakatulong sa growth namin. Madali. Hindi talaga siya madali. Kailangan mo ng strong mind. Yun lang ang masasabi ko. And, kailangan mo ng kausap. Okay. Oo, tama. Kausap. Makaka-relate sa'yo, magbibigay sa'yo an advice. And very good naman. Talagang back on track na ulit. Yes. So, ang ginawa ko noon para hindi ako malugmok sa postpartum depressions ko, naghanap ako ng mga mommies na katulad ko. Kinausap ko sila. Then, ano ba yung mga tips para makaalis sa postpartum depression. Then, kumausap ako ng mga negosyante, na mommies din. Ganon. Kumonek lang ako ulit sa tao. Nung nagpo-postpartum ka, hindi naman naapektuhan yung negosyo? Naapektuhan siya. Oh. Kasi napilay. Hindi na ako masyado nakakagalaw kasi may baby. Tapos nagdadrama pa ako. Yun. Nagdadrama? Oo. Nagdadrama pa ako nun, naalala ko. Tapos biglang aawayin mo yung husband mo. Diba? So napilay siya. Ngayon, ang tanong ko, paano ka nakabalik ulit? Paano ako nakabalik? Inayos ko lang talaga kung paano ako mag-isip. Yun. Kailangan mo talaga ng taong makakausap na i-lift up ka. Ang galing mo kasi napaka-strong mo, no? You're a strong woman and strong mom and strong wife. Wala kasing ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, be. Yun talaga. Kailangan mong ayusin kung paano ka mag-isip. Yung iba, sinasabi nila na arte-arte. Yes, arte-arte talaga yan. Pero kailangan mong ayusin eh. May tawag dyan Mind over matter? Mind over matters talaga lahat. Kaya ngayon, tinanggal ko na lahat ng drama ko, tinanggal ko lahat ng pag-iisip ko ng kung ano-ano. Focus ako sa growth ng negosyo, focus ako sa bata. Wala namang pakalam kung pangit ako kasi ang inisip ko na noon, in time, makakabalik ako. Yes. Galing mo, no? Kailangan mo ng palakpak dyan. And hindi ka pangit, ang ganda mo. Salamat namin. Yan ang mga gusto kong kausap. Yung bini-bring up ka, nililift up ka, para yung confidence mo. Totoo naman eh. You're still the Daniela that I've met before. Thank you. Yung mga kabataan natin, ang ganda-ganda pa rin. Ang galing mo. Ang strong-strong ng personality mo and I admire you for that. Then, sige, anuhin mo pa. Ngayon, dahil nakaget over na ako doon sa struggle ng postpartum depression, okay na ulit yung flow ng negosyo namin. Kasi wala nang drama eh. Di mo na kailangan magwawala doon. Kasi ganun ang ugali ko dati, be. Nagwawala ako sa harap ng mga tao ko. Umiiyak ako. Kasi hindi ko ma-hold yung emotion ko. Ngayon, kapag nagbigay ka ng negativity doon sa mga tao mo, apektado sila, hindi sila masaya. Totoo. Kaya, ang ginawa Domino effect siya eh. Yes, domino effect. Sabi ko, na-realize ko yun kapag ganito pala ako, apektado lahat. So, walang ibang gagawin talaga, kundi dapat ayusin ang pag-iisip. And, dapat maging positive ka lang lagi. Huwag mo nang isipin na pangit-pangit mo ngayon. Huwag mo nang isipin na ang taba-taba mo ngayon. But then again, Bev, it takes time. It takes time. True. Ang masasuggest ko lang para hindi mo yun isipin lahat, magpaka-busy ka. Do kung ano yung gusto mong gawin, lumabas ka with your friends, kasi isama mo yung anak mo, syempre, hindi mo yan dapat Of course.
maglaan ka ng time para sa sarili mo. Yun lang talaga. Maglaan ka ng time sa sarili mo, kausapin mo yung partner mo, and ayusin mo lang talaga ang pag-iisip. Since, Beb, na pag-usapan natin yung postpartum, ang daming mommies na nagpo-postpartum, di ba? Ang daming ang hindi alam mo yun, nagsusurvive ng postpartum. Ano yung mabibigay mong best advice since you've been there, you survived, and now you're thriving? Ano yung biggest advice mo to all the mommies na nagpo-postpartum? Tips ko lang talaga para sa mga nagpo-postpartum din ng mga momshies, magkaroon sila ng babe time. Ayan, usap sila ng asawa nila, kung paano nila i-work out yung mga bagay-bagay sa family nila. And then, close friends na magli-lift up sa'yo. Kailangan mo talaga dyan is someone to talk to, no? Yes. Yan yung sinabi mo kanina. Since for depression, postpartum is just the same sa mga pinagdadaanan. Kailangan lang talaga may kausap ka consistent. Regardless kung family mo yan or friends, kailangan mo lang talaga ng someone. Buti nga, ang lakas ng support system mo. Intindihan nila na nagpo-postpartum ka lang. Kasi yung iba, pag may mga lalapitan kang friends, sila pa yung magsasabi sa'yo na, ano mo lang yan, iniisip mo lang yan. Actually, naka-encounter ka nun? May na-encounter akong ganyan. Kaya ang ginawa ko, iniwasan ko muna siya for the meantime na may postpartum ako. Kasi hindi siya trigger ka lalo hindi siya makakatulong. Kaya kailangan mo din talagang magkaroon ng circle na maganda. Kasi kapag may circle kang negative, wala. Madadown ka lang yan. Pipiliin mo din talaga yung mga taong kausap mo. Kasi, merong two kinds of momshies. Momshi na lalaitin ka, momshi na ipupush ka na maging better. So, alin yung pipiliin mo? And then, alam mo, I think that's the best women should build another woman. Yan. Exactly. Kaya nung naalala ko, nung may mga nakikita kong friends na panay post ng mga reklamo nila, kasi nga bagong anak, tapos may mga nakakausap silang mga momshies na hindi maganda. Ako na mismo yung nagme-message. Kinakalma ko sila, binibigyan ko sila ng mga magagandang words, ina-uplift ko sila. Then later on makikita mo na nagiging okay sila. Kasi dahil nga yun sa kausap, kung sino yung palagi mong nakakausap, nagiging ganun. Totoo. Actually, tama ka dyan kasi kung sino yun nga, nagagaya kung ano yung energy ng kasama mo, you pass that energy to that someone. Kaya napaka-importante na kung sino yung mga close friends mo. Exactly. Alam mo yan. Totoo yan. Kaya ako, nung may nakita ko mga ganun, nag-i-initiate na ako. Ako na talaga yung lumalapit na, Momshi, okay lang yan. Kung may nakaaway kang iba, wag mo na lang yung pakinggan. Kung gusto mo ng kausap, nandito ako. Ganon. Tumutulong tayo sa ibang mga momshi din na nakaka-experience ng postpartum. Kasi pinagdaanan na natin yun. Oo. Ayun. Ang galing mo naman, Dan, for that. Siyempre. Grabe. Ang strong mo talaga, no? And then, very happy ka. Siyempre. Sa mga aspiring moms na gusto mag-start ng business, kasi ikaw nasabi mo na you started sa 3,000 pesos. So, anong ma-advise mo sa mga mommies na gusto maging mompreneur na maliit lang yung maliit yung budget or maliit ang kapital? Good question. Siguro, yung pagiging mom kasi, ang kailangan mong gawin yan kasi may anak ka Bago ka pumasok sa isang negosyo, aalamin mo muna, pag-aaralan mo muna. Okay? So, kung malaki yan at hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Lagi tayo mag-start sa maliit lang at kung ano lang yung kaya mo. Pero most importantly, dapat pinag-aralan mo bago ka pumasok. May mga calculated risk kasing tinatawag. Hindi tayo basta-bastang laban lang ng laban, pasok lang ng pasok. At saka limited budget ka na nga Oo. Madami naman na mga businesses na pwedeng pasukan ng mga momshies. Ako talaga ang unang masasuggest ko yung mga online. Pwede ka kasing mag-online, mag-business na nandun ka lang sa loob ng bahay mo. Diba? Mababantay mo live selling, diba? Yes. Benta mo, magla-live ka na ngayon. Simula sila sa mga gamit na hindi nila ginagamit sa loob ng bahay na pwede pang ibenta. Yun, libre na yun ha. Or, mga damit,
May Tama. mga makukuha na tayong mga damit na mura lang ngayon, kahit nga 2,000, pwede ka Oo, na magano. yung Diba? mga set na yung mga, sako-sako. Yes. Diba, ang daming ganun. So, next is, ano naman ma-advise mo since bumagsak ka rin? Diba? Bumagsak ka. Anong ma-advise mo sa mga mommies na bumagsak na gusto rin bumalik sa negosyo? Kasi, diba, pag bumalik sa negosyo na nag-family na nakalimutan na yung kung ano yung mga trends. Ano yung ma-advise mo sa kanila? Tuloy lang nila. Wala namang ibang ma-advise sa nag-stop magnegosyo, kundi ituloy nila kung ano yung nasimulan nila at huwag silang magpapadala sa current situation nila. Kasi yung current situation na yan, may hangganan din yan eh. Laging mababago yung situation mo. So kapag ganun, na hindi ka na nakapag-business at nag-stop ka, lumubog ka, isipin mo lagi na temporary lang yan. Tutuloy ko pa rin to. Kasi naniniwala ka sa ginagawa mo. Ang galing, ang galing mo. Grabe talaga yung paniniwala mo sa sarili mo, no? Self-confidence, na wala ng insecurity na sinasabi mong dandan na insecure. Yes. Ngayon, dandan, the confident, the I love myself era and I deserve. Yes, di ba yun yung sinasabi natin? Dapat you love yourself more. Ayun, so dandan narinig ko, sobrang ganda ng kwento mo. Sobrang inspiring. Ang daming for sure na makaka-relate. Kasi we've talked about yung struggles, yung sa partnership, and then most important na hindi nila pinag-uusapan. And I'm very thankful na na-open up mo yan dito sa series natin, yung mental problem, which is yung postpartum. So, my biggest question is, since you're a very successful mom, not just a mom, but a mompreneur, a boss babe, how do you do it? 2 things lang masasabi ko. Dedication and commitment. Bakit? Yung dalawang yan, masasum up na lahat. Focus ka na sa family mo. Pag meron kang commitment, lahat nandun na. Di ka natitingin. Para kang kabayo na naka-focus lang sa family, business, and sa sarili. Yun lang talaga. Walang iba, dedication and commitment. Ang galing. Galing-galing mo, no? Grabe. And then, of course, ang dami mo pang for sure business na itatayo. Well, may mga talaga kami, mga naka-line up na mga businesses na itatayo, but for now, naka-hold siya. But again, napaka-strong mong sa tao, sa person, na you yourself, you are already successful on your own. To be a mom, and then to be successful on a business, to have a happy family, na buo kayo, it's something na, it's priceless. And I wanna congratulate you for that. Deserve mo to, malaking palakpak. Ito, meron pala akong gift sa'yo, Dandan. Sila! Wow! Yes, from J-Stream Stars. Okay, so, ayan, mga pampahealthy mo. Uy, bagay yan Ayan, sa yes, bagay sa'yo. Barley, health, and then, flowers. Ay, thank Ayan. you. Meron ka pang gustong sabihin, i-share? Ang masasabi Tip ko mo. lang, okay, tip sa mga mommies, lagi kayong makipag-usap sa husband nyo. Kapag may nafe-feel kayo, talk about it. Open it. Para meron kayong communication and maayos habang maaga pa. Kasi kung hindi natin yan sasabihin sa kanila, maiipon yan dito sa loob natin. Open communication, sabi mo. Yes. Yun yung naging, surviving tactics mo nung nagsistart kayo, di ba? Kailangan Open talaga communication. may dynamic relationship kayo. Pag may dynamic relationship kayo, andyan na lahat. Trust, commitment, dedication, communication, andyan na. Wala ka nang hahanapin pa. Kaya dapat ganun lang yung flow nyo. And meet halfway. Yun lang ang masasabi ko. And ako, siguro, pasok ko na lang din dyan. Nasa experience ko din kasi sobrang busy din ng husband ko. I think ginagawa nyo rin yun. Kailangan talaga natin tong mga mommies and then mga asawa. We have to give time for our husband as well. Yes! Yeah, kung hihingi natin na makipag-usap tayo sa asawa natin, we need as well to be, alam nyo, gagawin natin, gagampanan natin yung pagiging asawa natin sa kanila.
Which is, kailangan may oras talaga tayo sa kanila. Tama. Parang sa 1 week, kailangan may date night kayo na Exactly. hindi kasama yung mga bata. Kasi that's one of the most important factor is yung alone time ninyo. Exactly. Mm. Kahit sa loob ng isang week, Once lumabas, di ba? manood kayong sine. Ganyan yung ginagawa namin, Oo. weekly. Wala yung kids. Mm-mm. 'Di ba? Kasi yun at the end of the day, it's still you and your husband. Yes. Yung mga anak natin, iiwan din tayo niyan one day. Tama ka dyan. Pero yung ang kasama mo talaga hanggang huli is yung husband mo. Kayo lang talaga. True. Kaya kailangan talagang kayo magsusurvive sa isa't isa. I'm so proud of you, Dantan. Ang laki na, grabe. Congratulations sa'yo. You're a very successful mompreneur. Kaya nga, uncensored. Kasi, uncensored talaga. Lahat ng mga struggles. Kasi, people nowadays na, hindi nila alam na when you're a successful woman, when you're a successful mother, hindi nila alam yung struggle eh. Kasi tayong mga babae, kinahiya natin, sabihin, pag nagsabi na tayo ng mga mental issues, ay, arte lang yan. Oh, Yun na yeah. nga. Kaya nagkakaroon ng parang fear. And I'm so proud of you na you shared your experience here in our podcast. And that makes you very, very strong and very have a high respect sa'yo. Thank you, Ma'am Shi. Thank you, Ma'am Shi. Dahil dyan, kailangan mag-wine. Ayun. Thank you, Dan. Ayun, guys. So, Dan, again, ayan, shinare niya sa atin kung ano yung struggles niya. And then, sana may natutunan kayo. Baka may gusto kong sabihin. Wala na. Go, go, go lang, no? Go. Thank you, guys. Bye!